Hello. Ha? Sinong haharapan ko? Ikaw o siya? Siya? Okay. Para alam mo na. I don't know. Maiyakin ko kayo, Nanay Luz. Sa akin lang kasi, bali yung biktima ko kasi tatlo. 2 kuya, 1 anak. Yung kuya ko dito sa may Marcelo, bumibili lang siya ng yosi. Biglang may dumating na mga nakaban. Tapos mga nakabonit, nakatakbit ng mukha. Tapos, yung isinilid siya sa sako. Nung pagkasilid sa kanya sa sako, sinakay siya sa van. Umalis yung mga nakaban. Pero sinundan pa namin yung mga nakaban na yun. Nilibot namin yung buong presinto kung saan siya dinala. Pero wala kaming makita. Inaano na wala rin silang nahuli. Wala rin silang nadutag doon. Tapos siyempre natatakot din kami kasi panahon ng na yun. Kasi wala silang pinipili. Kahit wala kang kasalanan, dudukutin ka nila para patayin ka nila. Sumunod naman yung kuya ko, yung mga 3 days lang yung isang kuya ko naman. Pero doon lang din naman yung kuya ko naman, doon naman dinukot mismo sa bahay namin. Natutulog. Inano rin siya, pinalabas lang siya, tapos yung inakbayan siya, sabi ko kausapin lang daw. Nandun ho kayo. Oo, tapos sinakay siya sa van. Akala namin kakausapin lang siya, sinakay siya sa van. Umalis na kagad sila, hinahanap din namin. Pero, tas hanggang ngayon, wala na silang dalawa. Hindi na, missing sila. Yung sa anak ko naman, ganun din, parang siya, sinet up siya. Rain and thunder naman ang umano sa kanya, pumatay. Nung pinatay siya, 6 pa lang, 15 years old. Pa lang. Hindi lang isa, marami kami mga biktima ng AGK. Pero, sa akin, syempre, masakit din. 2 kuya ko hanggang ngayon. Hindi na namin nakita. Tapos, nung siguro mga 1 buwan lang o 2 buwan, yung anak ko naman. Bali, kasi yun siya. Nasa bahay kasi yun siya. Sabi niya, ma, may pupunta lang ako. Sabi ko, gabi na to. Sabi ko, 8:00 na ng gabi. Sandali lang daw, punta lang daw siya sa barkada niya. Yung pala hindi siya sa akin nagsabi na may nag-chat sa kanya. Pero hindi niya akalain na may nagpanggap na babae. Ginat siya ng babae yata magmi-meet. Pero yung pala set up. Nung pagbaba, yung papunta na siya doon, magmi-meet sila ng babae. Pagbaba niya ng tricycle, ang nakaabang na sa kanya, nakamotor, na 2 na may angkas. Tapos yun, binaril siya. Siguro nakatakbo pa siya. Nung tumatakbo pa siya, hinabol pa siya. Kaya mga bandang highway na siya na bumalagta. Siya marami rin nakasabi na nanghihingi siya ng tulong. Siyempre, ang mga tao tatakot tumulong. Kaya, siya, pinabayaan na lang. Pero yun, kung ano ko naman yung bangkay naiburol naman. Ang una, hindi ako naniniwala. Sabi ko kasi, kaalis lang dito, posible naman. Pinapuntahan ko sana akong panganay. Kasi ko silipin nyo kasi ayoko munang makita. Siyempre, na rin ako noon, nanghihina. Sa totoo lang, pinakamano sa aking anak si Daniel Malambing. Kahit gano'n na yung niya, pag nagpaalam na siya, humalik pa yan sa akin. Pasensya na. Kaya yun, pag-usapan yun yun, ayun ang mga namimiss ko sa kanya. Kahit may edad na siya, hindi siya sa akin, malambing pa rin siya na bata. Tapos pag birthday ko, siya yung lagi nag-aalala sa akin. Sinusurprise niya ako. Hindi na hanggang ngayon, hindi na wala sa akin na naaalala siya, kagaya kahapon. Kahapon, nag-birthday ako kahapon. Kada birthday ko, namimiss ko siya dahil siya yung nag-aano sa akin.
Siya yung nagsusurprise. Surprise ka niya na may regalo siya kahit anong mga okasyon meron. Hanggang ngayon patuloy kaming lumalaban. Ang sabi ko nga sa anak ko, hanggat nabubuhay ako, lalaban ako. Mabigyan lang ng hustisya pagkamatay mo. Sabihin na natin na, karamihan talaga sa pinatay sa EJK, sa Warner, may mga gumagamit. Pero hindi naman lahat. Pero sabihin na natin na, oo nga gumagamit. Pero dapat ikulong, bigyan pa nila ng pagkakataon. Hindi yung tatanaw ang kagad nila ng buhay. Umiiyak lang ako. Siyempre na, talagang namimiss ko siya noon. Hanggang sa ngayon naman pag minsan sumasagi. Kaya minsan na to, nung lang, parang ayoko na nga mag-display ng picture niya kasi pag bigla mo makikita Bigla ka lang maiiyak, maalala siya. Nung pagkamatay niya, hirap ako talagang makamove on noon sabi naman ng ate ko, may 2 ka pang anak na pag nawala ka rin, paano na yung 2 anak mo? Okay. Okay, sige. Ano ka? Ay, sige. Yung panahon na yun, undas, nagpaalam kasi siya sa akin. Sabi niya sa akin, mauna kasi sila sa cemetery, November 1 kasi yun. Siyempre, bakasyon ng mga bata, alam naman nila yung papunta sa puntod namin, sa mga mahal namin sa buhay. Nagpaalam siya, pati pinsan niya. Sabi niya sa akin, mauna na kami doon sa sementeryo, sasabay na ako sa mga pinsan ko. Siyempre, 15 na siya, alam niya naman hindi na papunta ron, tsaka tinuro ko naman sa kanila. So, pinayagan ko siya, that time na yun. Hindi ko akalain na yung araw na yun, pagdating ng kinagabihan, yun na rin pala yung araw na hindi ko na siya makikita, hindi ko na siya makakasama. November, nung pumunta kami ng cemetery, wala siya. Nagtaka ako kasi ang paalam sa akin, pupunta ng cemetery. Nakapunta na kami lahat-lahat, nakauwi na kami lahat-lahat. Wala pa rin siya, nanap ko na sa mga kaibigan. Nag-chat na ako, nag-text na ako. Hindi ko siya makontak. Hindi ako magpakali, November 2, kinabukasan may dumating sa akin mga kaibigan. Pinatawag ako, sabi, una hindi pa nila sinasabi sa akin Sabi may kakausap lang daw sa akin. Nagtaka ako, sabi ko, bakit kakausap sa akin? Bakit parang papunta na tayo sa police station? Pumunta ako, ayaw pa rin nila sabihin. Sabi ko, nakita nyo na ba? Pero kinakabahan na ako. Sabi ko sa kanya, nakita nyo na ba? Saan ba nagpunta? Kasi hindi ko naman pinagalitan, maayos yung paalam sa akin. Tsaka ang alam ko, nandun na nga sa cemetery yung time na yun. May kumausap sa akin, police. Sabi sa akin, yun daw, yung anak kong haraw, sabi, na yung time na sabi ng police na sa akin, anak mo ba to si ganito, si Princess, kasi Princess pangalan niya, Princess Rain. Sabi ko, opo. Tinabahan ako, kala ko may ginawang mali, kasi nga, baka ako nasangkot sa gulo, Sabi sa akin, nanay, ganito, punta tayo sa police station sa Pasig. Bakit? Parang palayo na tayo ng palayo. Ayaw pa nilang aminin. Tapos sabi sa akin, kasi ganito yun, nay, sabi sa akin, yung anak mo may nagsama sa kanya. Sabi ko, saan sinama? May pinuntahan silang ibang lugar. Sabi ko, anong ibang lugar? Saan? Ayaw niyo pa akong diretsahin. Sabi sa akin, kasi nasangkot kasi, parang nadamay kasi siya. Nagkaroon daw ng hulihan. Sabi ko, kung nagkaroon ng hulihan, dapat ita-turn over sa DSWD. Kasi nga bata yan, minor, di ba? Ita-turn over sa DSWD. Tapos yung time na yun, bakit hindi dinala sa DSWD? Nagpunta kami ng DSWD, wala. Ang sabi sa akin, naka-witness daw ng meron silang parang, kasi uso yung Oplan, yung war on drugs. Nung sumama siya ngayon, nagkaroon daw ng raidan. Nagka-raidan, kasama yung anak ko sa ni-raid. Kasama, syempre, nagtataka ako kung ni-raid yun,
ikaw pulis ka, alam mo yan, di ba? Alam mo yung protocol bilang isang pulis kapag nanghuli ka ng minor, dapat yan, tina-turn over sa DSWD. Eh, kaso yung time na yun, yung lahat ng hinuli nila, patay ng laban. Di ba? Parang ano, nanlaban daw lahat. Natagpuan sa Bulacan, iba-iba yung kung saan-saang lugar tinapon yung bangkay. Tapos lahat, buti pa nga yun, lahat sila nakita yung bangkay, di ba? Ang hirap. Sige lang ho. Take your time. Buti nga yun, lahat sila nakita yung bangkay, di ba? Ako, alam mo, hanggang ngayon, nahihirapan ako. Lahat ng pulis na nilapitan ko, kung saan-saan nila ako tinuro, kung saan-saan nakarating ng morgue, nakarating ng ospital, kung saan. Para lang makita ko yung anak ko. Hindi ko akalain kasi madadamay din siya sa ganun. Sorry kasi hindi ko akalain sa edad niyang gano'n, manadamay siya, di ba? Hindi ko akalain na ang dahil lang sa gadget, ang dahil lang nainganyo sa gano'n. Kung alam ko lang, hindi ko na sana pinayagan pa sumama sa pinsan niya na akala ko pupunta ng sementeryo. Hanggang ngayon, ang saan ako nakarating. Ang hirap. Ay, 6 na taon na. 2019 nangyari yun, November 1. Hanggang ngayon, sa totoo lang, nahihirapan pa rin ako. Kasi, kung saan-saan na lang ako pinapupunta, kung saan-saan. Meron pang nakarating na ako ng probinsya dahil meron daw natagpo ang bangkay. Kasing edad niya yung time na yun, 15 years old siya nun eh. Kung saan-saan lugar ako nakarating, may Batangas, may Bataan, kung saan-saan, para lang makita ako yung katawan niya. Kahit na lang kahit na lang ang buto niya. Kahit na lang yung buto niya sa... Kayo na lang mo ang magkwento kung ano nangyari. Bago mangyari yun, lumabas mo na si Papa sa labas sa may National High School ng Tugatog. Tapos, sabi niya, Mama, lalabas mo na ako, magta-traffic. Kukuha lang siya ng pang-yosi. Pag-yosi. Kasi katapos lang namin kumain ng apula. Tapos, nung lumabas naman ako, uwi na tayo, Ma. Kakain uli ako. Kasi nagpaluto siya ng adobo nun eh. Kakain uli ako, Ma. Kasi tagal ko lang hindi natitikman yung luto mo. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, sige. Ay, teka muna, Pa. Bibili muna ako ng tinapay sa bakery para mamaya pag-alakan ko oras, alam ko naman si kain ka. Bibili kitang donut. Sige, Ma. Samahan na kita. Sabi niya, sabi ko, pag na ako dala. Kasi tapos sabi niya, bukas siring mo. Sabi niya sa akin. Oo, Pa. Sabi niya pa nga, aminin mo na kaya. Sabi ko, Pa, taamin ako nang hindi naman totoo. Diba? Kasi nahuli ako eh. Dati, hinuli nila ako. Wala naman sila asing nakuha sa akin. Pero hinuli pa rin ako ng mga pulis na yun. Pero lumaya ako. Awa ng Diyos, acquitted ako, diba? Sabi niya, basta bukas maaga ka. Sabi niya, ganun saan. Lambing-lambing pa ng asawa ko noon. Ito na. Pag galing ko na ng bakery, uwi na kami, diba? Bahay na ambil sa yelo. Mag-aing ka na. Mag-aing ka na. Sabi nga, sige Pa, nahiinaw ko siya. Pag-aing ko nung sarapan namin ng pinggan, tsaka yung adobong baboy. Maya-maya, gawin yung pintuan namin sa taas. Parang may nagbukas. May nagbukas, diba? Dadatingin ang kami ng asawa ko tsaka yung bunso ko nakasama namin.
Nagtingin na kami mag-asawa. Tapos yung may mama na pumanik. Ayun na. Isang tao na yun, nakita ko, namukhaan ko yun. Pero yung iba nakamas na. Pero yung unang-unang pumanik, nakilala ko, namukhaan ko yung tao na yun. Tapos yun ang bumaba. Hanggang yung inahin ko, hindi na nakain ni Papa yun. Hindi na nakain yun. Tapos pinababa. Sabi namin, sir, bakit to? Wala naman no kaming ginagayan. Yun sa aala nagtitinda kami. Hindi naman, ma'am. Hindi yung anak kong bunso. Mag-10 pa lang po yun eh. Bali namatay si Papa, mag-11 si girl. Yun nga po. Hindi pinababa kami ng anak ko. Sabi ko, sir, bakit niyo po kami bababayin? Tapos sabi ng bunso ko, bakit po, ano po gagawin sa Papa ko? Wala na pong ganyan mga Papa at Mama ko, hindi na po nagagawin. Putang ina mo, sabi ng mga puto, kamay nga, baba kayo dun. Asawa ko bali, ang naiwan sa taas. Sa taas. Yun. Pero hindi ko narinig yung kanina kasi wala na kami dun eh. Tapos halos lahat ng kapitbahay namin, may mga isang tao, bawat isang pinto may mga tao na hindi ka pwedeng lumabas o pumasok kasi hinaharang nila. Bawat isang pinto ng kapitbahay namin may mga taong pulis. Pero nakamas sila. Yun, tapos sinakaya ko sa kotse, kami dalawa ng bunso ko. Hanggang sa matagal pa mga siguro pa, nakarinig ako ng putok. Pero hindi ko nakita yung kung paano pumutok yung baril. Pero isang putok, narinig ko, pero marami palang putok. Tapos hindi nila kayang ibaba yung asawa ko. Parang ginawa, kasi ma'am, third floor po yung bahay namin, pero squatter doon ako nakatira sa may. Ginawa nila daw baboy yung asawa ko kasi nalagdag sa daanan, nalagdag sa sapa. Kinabukasan, na yun na nga, nakita ko yung kanin doon, tsaka yung adobo. Hindi na kaya ni Papa yun. Ito yun, ma'am, asawa ko po ito. Kung pwede ka lang ibaba ang Diyos para malaman kung totoo din ang sinasabi ko eh. Pero totoo sa akin eh. Gusto ko sila mawala ng bahay. Sige naman, nasa asawa ko. Actually, nung nangyari sa buhay namin yung dagok na yun, sabi ko, sinisi ko rin ng Diyos. No? Sabi ko, bakit? Ang dami ng mga masasamang tao dyan. May mga pamilya din naman na involved din sila sa pinagbabawal na gamot. Ba't nangyari sa amin ito? Lumaki si Kian sa isang normal, kayak na pamilya. Hindi kami mayaman, hindi normal. Makain naman ng 3 beses sa isang araw. Pero kung ano yung meron, pinasasalamatan, pinagkakasya. Kailangan magtrabaho ng nanay niya sa ibang bansa para paglaanan sila ng material ng mga bagay sa pag-aaral. Kaya nga yung nakita ninyo nung babalikan ninyo kung ano yung kahilingan, yung chat niya, may text pa sila ng mama niya eh. Ang request niya lang magkaroon siya ng bisikleta, pang service papasok sa school. Normal na bata, no? May simpleng pangarap. Kung hindi man siya maging police, mekaniko. Hiling niya magbutingting yan. So yun lang. Siguro ngayon, ilang taon na siya? Siguro mga 20 plus na siya, 22. Hindi ko alam kung meron na siyang girlfriend o... Hindi ko alam. Hindi natin alam mo ba, nakapag-aral ba siya? Hindi naman masasabi, di ba? Hindi natin masasabi. So sana hindi siya nawala. Sana hindi na ninakaw yung pangarap sa kanya. Kamusta ka? Yung bisikleta mo, nag-aantay na sa'yo. Binili namin yun eh. Binili ng nanay niya yun pagbalik niya galing abroad. Sorry. Nabalita ito. Yung hiling ng anak sa isang ina na nasa ibang bansa, binili. Pero wala nang gagamit eh. Patay na eh. Ngayon, sasabihin ko kay Kian, alam mo nak, nawala ka man. Ikaw yung naging mukha ng EJK. Ikaw yung naging mukha ng mga inosenteng batang napatay sa madugong gera kontra droga. Kasi hodang tawagin nilang collateral damage, anak. Hindi na sayang. Sa diwa, wala tayong magagawa nandun na. Pero
nabuo ang paghilom, naging bahagi ako ng paghilom, dala-dala namin lagi ang kwento ni Kian. At sana hindi makalimutan. Sa ilalabas natin na mobile museum, nagkaroon na tayo ng pre-launch doon sa Congress nung nakaraan. Hopefully sa Senate, dadali namin ng mobile museum na ito. I thought of helping the widows and orphans pick up themselves, and thus the word healing became a program. Dambana could be best seen in the patong-patong na libingan, apartment for rent graves. And those who are placed there are those who are really belonging to the poorest of the poor. For me, namatayan na nga ako, tapos tuluyan at permanente pang mawawala yung mahal ko, na nakawin dahil sa kahirapan, ninakaw na nga ng bala sa utos ni Digong. It's meant to be bare, where the word there is left unfinished. It's without paint. It's just a finished, kumbaga napalitadahan lang. Because it depicts their lives. It depicts the lives of the country. It depicts the life of the victims. In a sense that the death of their loved ones does not define the manner of how their lives should also end. In paghilom we say, nawalan ako ng isa o dalawa, nakasumpong naman ng pamilya. That's why sama-sama rin sila sa isang butas. Hindi sila nag-iisa. At kailanman, hindi na natin pababayaan silang mag-isa.